Ayun, so alam nyo, ang ilang mga akusasyon ni Congressman Marcoleta ang makakapagdulot talaga ng matinding problema sa ABS-CBN, lalo na kay Gabby Lopez. Isa rito yung kanyang citizenship. Not just the citizenship, but also yung general provision ng 1987 Philippine Constitution na sinasabi ron, kailangan daw ang pagmamayari ng mass media ay wholly owned by such citizen, which is Filipino citizen. Okay? And then, doon naman sa Article 16 ng ating Philippine Constitution, sinasabi naman din doon, dapat daw ay Filipino citizen. So, sa mga nakaraang mga hearing sa Kongreso, lumilitaw nga na Filipino citizen si Gabby Lopez. Okay? Pero, ang isang problema doon ay dual citizenship niya. Kasi 100% Filipino siya dahil sa kanyang mga magulang na parehong mga Filipino. Ngayon, ang isang problema ay 100% din siyang Amerikano. So, and that what makes him 200%. Hindi po. Madali salita lang. Dalawa lang, yun lang naman talaga. At may batas naman talaga tayo na kinikilala yung kanyang citizenships. Ngayon, bakit ito nagiging problema? Alam niyo, doon sa issue ng dual ng kanyang allegiance kung bakit itong yung isang congressman na si Marcoleta rin nagpa-recite sa kanya ng first line ng Panatang Makabayan na hindi niya magawa-gawa at tinanong din siya naman ito ni Congressman Defensor kung nagawa niya bang i-denounce ang kanyang pagka-Amerikano. Okay. Sabi niya, hindi po. At talaga namang walang indication na talagang gusto niyang i-denounce o bitawan ng pagiging Amerikano. Katunayan dyan, yung mga biyahe niya abroad, ang ginagamit niya yung kanyang American passport. So, and then late na lang naman na siya kumuha ng Philippine passport mula sa pagkabata American passport. Kasi nga, isa siyang tunay na Amerikano and also yung convenience na ibinibigay nito sa holder. Katulad ng pagpunta mo ng Europe o ibang bansa, hindi mo na kailangan ng visa. Just the passport. Okay ka na. You're good to go. Tapos, tinanong din siya, in case na magkaroon ng digmaan, just in case that the Philippine government declared war against America, now, which side will you take? Is it the flag of your parents or yung Amerika? Ang sagot niya, papanig po ako sa Pilipinas. Ngayon, para mapatunayan yung kanyang allegiance, hindi po dapat namang gawing basihan kung ano yung mga ginawa ng ABS-CBN, katulad ng mga kawanggawa na yan, na alam naman natin na hindi naman talaga umaray ang bulsa nila dyan. Because they gain. Galing ang mga pera na yan sa mga tao. Tapos pinapalitan lang yung supot or iniipon lang nila and then sinasabi na nila ito po ay handog kapamilya. Yung mga ganong klaseng katarantaduhan. The hypocrisy. Now, going back dun sa allegiance issue niya. Dun sa allegiance issue niya kasi, kung talagang magsaside siya sa pagka-Pilipino, di sana madali nang binitiwan niya ang pagka-Amerikano niya. Pero yun nga, sinasabi nga na lumilitaw nga sa mga pangyayari na nagdaan na wala talagang indicator na talagang gusto niyang bitawan yun. Kasi ngayon nai-enjoy yung benefits doon. And then, kapag nagkaroon din naman ng tigmaan, meron siya kasing allegiance na in-affirm niya. Hindi siya sumumpa ng taas ng kamay, pero by signing, by putting his signature, that is tantamount to raising your right hands and then taking an oath of allegiance. Na nakalagay doon, isa sa mga prerequisite para makakuha ka ng American passport is wala kang dapat naging allegiance o kinilala, okay, na ibang nakatapatan sa ibang bansa. So, ngayon, ano pagkakaiba dito sa Pilipinas? Kaya bakit ang maraming Filipino walang pakialam diyan sa lintik na allegiance na yan? Ito kasi yun, ang Pilipinas hindi tayo nagre-require na kailangan mayroong sumpa ng katapatan dito sa atin.
yung allegiance. Wala tayong ganun. Kaya naman ang mga Pilipino, karamihan dito, traitor Diba? Sa kanyang sariling bansa. Tanungin mo nga na, kapag ipapanganak ka uli, anong gusto mong maging lahi ka? Amerikano. Or wala halos gugusto na baka sa 10 o 20 Pilipino, isa lang ang magsabi na gusto ko ulit maging Pilipino. Pero the rest, puro gusto maging taga-ibang bansa. So, yun ang problema ng mga Pilipino. Kaya hindi nila magets bakit napakahalaga ang allegiance. And then, dun nga sa binabanggit ni Congressman Defensor, yung mga nakaraang debate, nireview ko din yung, yung debate yung Philippine Gazette regarding doon sa hindi na yung citizenship, kung hindi doon sa allegiance. Pinagdidebatihan kasi yan. Meron doon isang term na binabanggit na yung dual allegiance daw, it's a inimical to the national interest. Ibig sabihin ng inimical, delikado, okay, mapanganib. Bakit naman naging gano'n ang kanilang naging ending ng pinagdidebatihan niya ng CONCON or Constitutional Commission. Anyway nga pala, just to remind you, bakit nga pala sinasangguni ang Philippine Gazette? Kasi nung ginawa yung ating mga batas, ang ating Constitution, no, tinitignan po ang diwa ng mga debate nila. Bakit at para saan ba talaga itong provision na to? So, ganun din ang Supreme Court. If they can't decide on a matter, what they do is they go back to the basic. Just always go back to the basic, which is the Philippine Gazette. Doon kasi nakikita ano ba talaga ang purpose ng isang batas. Kung malabo, i-interpret ang batas o ang isang provision ito. So, yun ang mga naging diskusyon nila, katulad ng yung mga Filipino, Chinese, pumupunta ng Taiwan yan. Taon-taon, kung di ako nagkakamali. And then, ginagawa nila is, they take allegiance. Okay, nanunumpa sila ulit ng katapatan doon. So, ganun yung nangyayari. At sa isang example nga, di ba meron tayong Sabah issue, meron tayong claim, kiniklaim natin yan. Kasi nga, nagkaroon ng mga pagkakamali sa kasaysayan at naisauli ang Malaysia sa mamamayan, pero dinamay ang inuupahan na Sabah territory mula sa mga Kiram is binigay, sinama naman ng Great Britain sa Malaysia, sinama sa mga isinuli sa kanila. So ayaw na nilang bitawan. So ngayon, halimbawa, meron siyang allegiance meron siyang katapatan, okay, na in-affirm niya sa Malaysian government, and then nagkaroon tayo ng giyera. Okay. O hindi naman din giyera. Ito lang usapin na to, yung Sabah claim. And then ngayon, nag-demand ng Sabah, ang Malaysian government, na gusto namin, para madali namin maabot ang mamamayang Pilipino, gusto namin itong mga propaganda ay ilabas ninyo. Which is contrary or against sa national interest natin. So ngayon, ang tanong is, sino ang susundin niya doon? Di ba? So malamang sa malamang ay yung Malaysian government. Ganon din naman, meron kasi isa nakalagay pa rin sa Constitution, part doon, ng allegiance is, it shall be dealt by law. So ibig sabihin, magkakaroon ng local na diskusyon ng mga mambabatas in the future, magmula nung frame nila nung binuo nila ang ating Constitution. So, may mga nakaraang mga debate na dyan, katulad ng mga diskusyon sa Senado, at yun ay tinitignan din, no? Kung ano ang diwa, ano ang pananaw nila ng kanilang pinagdidiskusyonan nito. So, isa doon na presidents, yung sa government lang, sa LGU natin, remember sa Edo Manzano, kung tumakbo ito, na vice mayor, nagkaroon siya ng issue tungkol doon sa kanyang dual citizenship. O, diba? So, ngayon, yung kanyang dual citizenship, ay ni-require, lumitaw ngayon tuloy doon sa diskusyon sa ating Kongreso, sa Senado, na yung shall be dealt by law is kailangan ang mga politiko natin sa LGU, sila ay kailangan 100% Filipino. Ganon din ang mass media sa Constitution. Dapat daw is, it should be wholly owned, okay, by such a citizen. So, yun yung problema ngayon dito ni Gabby Lopez. Ngayon, ang lusot niya sana dito is, let's say, nung mga nakaraang mga panahon, few years prior to expiration, ay dinenounce niya na yung pagka-Amerikano. So, magiging napakadali lang sana, hindi na to issue.
Yung ibang issue na lang yung sasagutin nila na pwede naman silang i-penalize monetary para parusa sa mga ginawa nilang paglabag gaya ng sa mga aligasyon ng labor code, di ba? Ngayon, isa pang magpapasakit ng ulo nila rito ay yung tax evasion nila na ginawa. Although sinasabi nila palagi na wala silang problema sa BIR, lahat ng buwis nila binayaran nila, which is napakalaking kalokohan. Kasi nga, ito lang yung 1980s, ito lang tax settlement nila. Meron din naman akong vlog tungkol dyan. Diba? So, bago pa lumabas itong pag-shutdown, yung self-shutdown na ginawa nila noong May 5. Doon ay kinailangan pa sila, kagaya nga sinabi ni Congressman Marcoleta, bakit kinailangan pa kayong idemanda ng gobyerno o ng BIR para lang bayaran yung inyong mga obligasyon, which is part of your franchise provisions. Babayaran nyo lahat yan. Di ba? They circumvented the law. May ginawa silang paraan, no? Hindi nila inayos yung law ng taxation nila pagkos sinircumvent nila. Ang resulta tuloy ay kumita sila ng bilyon, pero lumilitaw nagkautang pa ang gobyerno ng 84 million sa kanila, and that was 2018. Kaya nga ang GMA7 naiinggit at gustong gayahin tuloy yung strategy panloloko ng ABS-CBN. Putragis, tayo pag kumita, no, may buwis agad tayo, kinakaltas ka agad yan. Samantalang itong ABS-CBN, ang mga empleyado nila, kinakaltasan agad nila ng buwis din. Ganun yung nangyayari. Pero sila mismo, yung korporasyon na yan, walang yung buhay to. May ginawa lang na paraan. No? Tapos, lumilitaw pa, gobyerno pa ng Pilipinas, nagkaroon ng utang sa kanila. Naalala ko tuloy ang binanggit ng professor namin sa UE, UE Recto, na yung mga foundation na yan, katulad ng mga nasa simbahan, at saka itong lingkod kapamilya, yung mga yan ay mga pamamaraan ng mga milyonaryo para mabawasan ang kanilang buwis na binabayaran sa gobyerno. Imagine, foundation na yan, maraming magdodonate ng pera dyan, nagbibigay. Di ba? And then yung pera nilang malaki, papasok din nila dyan sa foundation na yan. And apparently, yung mga foundation na yan, hindi naman nagbubuwis. Hindi sila binubuwisan. Parang sa simbahan din. Hindi sila binubuwisan. So, malaking lusot. For example, di ba, under the train law, yung basic na lang, tingnan natin. 250,000 ang kinita mo. Okay, doon ka lang nila papatawa ng buwis. So, gagawin ko ngayon, magtatayo ko ng foundation. Foundation, papangalan ko sa kapitbahay ko yung foundation. O kaya, foundation ng mga pangit. Para pampapogi nila, pampaganda. So, maraming mga dating pangit na gumanda, no? Magdo-donate ngayon dyan. Mga nagsiyama na. Do-donate ng pera. Ako ngayon, papasok ko ngayon yung ilang libong pera ko lang. Lalagay ko dyan. Para ito talagang aking gross income sa negosyo ko ay lilitaw na nabawasan. At hindi ako kumita ng 250,000 pesos. Therefore, hindi ako magbabayad ng buwis. Kasi, wala may pinuntahan yung aking kinita. Nagkawang gawa ako. Pero totoo, ginamit ko lang yon pangloloko. Okay? So, paraan lang para makaiwas sa bayad ng buwis. So, ganun din ang ginagawa nila. At yun din ang isang allegation sa kanila ni Congressman Marcoleta na isa pang haharapin nila sa mga darating na pagdinig dyan sa Kongreso. Pero alam niyo ba, ang nakapagtataka masyado ay ito. Kung bakit itong nasa Kongreso, no, at salamat na rin, medyo hindi natin masyadong naunawaan noon ang purpose ni House Speaker Alan Peter Cayetano nang bigyan niya ng pagkakataon ng ABS-CBN na makaharap, no? I-hearing yan dyan sa Congress. Na kahit na maraming tumuligsa, isa rin ako sa tumuligsa ron kasi hindi ko naunawaan talaga yung purpose niya. Pero nasa-sense ko kasi though nag-i-sponsor siya ng pabor sa ABS-CBN, yet binabanatan niya sila. Minsan sinabi niya nga ron na bakit hindi niyo tingnan ang inyong sarili, reflect kayo. Baka nasa inyo ang problema. At ang tanong niya is, bakit kayo hirap na hirap makakuha ng prangkisa samantalang ang GMA7
ang TV5, ang iba pang istasyon, madali, hindi nila dinanas ng ganitong hirap. Diba? So doon pa lang may mga clue na eh. Ngayon, balikan natin tong um, tong Senado. Okay? Kasi dito sa Kongreso nagiging mabusisi, 'di ba? Which is hindi ina-expect yan ng Senado. Kasi sa Senado, putragis, hindi pa dumarating sa kanila to ang transmittal nito kasi kailangan mauna ang Kongreso. Pero nangyayari ay ang Senado sarado na, tapos na sila. Sabi nga ni Senator Tito Soto, hindi sila magsasayang ng panahon, no, para hindi yan talakayin. At majority rin doon, halos lahat nga ng mga senador ay pabor na bigyan na ng franchise agad ng ABS-CBN. Pero si Tito Soto, medyo napatikas doon, kaya sabi niya, bago nyo ko batikusin, why don't you just give me time and pakinggan nyo, how am I going to interpolate them? So, I'm expecting ng klase ng yung kind of interpolation na gagawin niya is the same kind of interpolation that Marcoleta, Barzaga, and Mike Defensor will gonna be the same when it comes to the level. Mahirap din or very, very technical, which is napakahalaga. Kasi nung mga nakaraang panahon, pinabayaan niya ng mga naunang kongreso natin, mga naunang kongresista natin, yung mga halagang provision ng ating Constitution kasi napakapangyarihan ni Cory Aquino. Naalala ko tuloy ang tanong ng professor namin is, nung ba binigay ang ABS-CBN o binigay ni Cory Aquino sa mga Lopez na dating may-ari niyan, was it constitutional or unconstitutional? Kaya nung maalala ko, nung marinig ko yan, nang binanggit ni Marcoleta, nag-flashback sa akin yung debate noon sa classroom nung nasa Polsai pa ako dyan sa UE Manila. And I think yung professor ko dyan na talaga namang mga magagaling man silang lahat. Ngayon, itong problema rito ngayon sa Senado, parang ang dating is, sorry for the word, pero bakit parang ang dating is, nasa Senado yung mga bobo at naandito ngayon sa Kongreso yung mga matatalino. Hindi ba dapat parehas? So, dyan yung makikita yung impluensya ng ABS-CBN kung gaano kalakas. Nakita-kita sa Senado, even yung mga dapat supposed to be kaalyado ng Pangulo, supposed to be na magiging matigas dyan, hindi pa nga nila nakakaharap pero sobrang lambot na nila. No? Kaya di naman natin din masisisi yung mga yun. Siyempre, sino ba naman hindi gustong makalibre sa advertisement sa darating na 2022? Diba? At yung malaking utang na loob nila at takot sa ABS-CBN na baka sirain ang karir nila. Gaya ng isang accusation sa kanila ni Marcoleta. So ngayon, I expect the worst. Nasabi ng ABS-CBN by August, they're going to terminate some people doon sa 11,000 employees nila. Well, tignan natin kung talagang totoo ng 11,000 employees yan. Malalaman natin ng 11,000 employees na kanilang inaaruga sa pagbabayad ng SSS ng mga to, ng benefits nila, at tamang pagbabayad o pagre-remit ng mga taxes nila. Kaya ipinasubmit din nila Marcoleta ng Kongreso ang mga dokumento na magpapatunay niyan. Okay? So sa palagay ko, again, ang magpapahirap talaga bukod dito sa issue ng citizenship at saka ng general provision, yung ownership ng mass media, ay isa pa yung tax evasion cases ng ABS-CBN. And aside from that, na magpapahirap sa kanila at baka hindi na nga makarating ang ABS-CBN franchise sa Senate kapag dito pa lang sa Kongreso ay bumagsak na. Ngayon, magbobotohan naman yan eh. Then dyan natin malalaman gaano man kahirap ang pinagdaanan para ma-establish na hindi karapat-dapat ang ABS-CBN para bigyan ng franchise. Pero pagdating sa botohan at baliktad ang nangyari, alam nyo na, pigit mata na tumirada na naman ang ating mga politiko. Okay? So sa mga Filipino, mag-ipo kayong mapagmatsyag. At huwag kayong matakot sa mga kongresista ninyo. Pwede silang kausapin, i-email ninyo, no? Apply pressure on them na maging matapat at tignan ang katotohanan. And then, sundin ang ABS-CBN. Sinasabi nila dati palagi na rule of law. Okay?
So, rule of law, then sundin ang Constitution. Muli po magandang araw sa inyong lahat.